Ang video na gagawin ko ay hindi panglalamang sa kapwa ko mekaniko. Bagkus ito lamang po ay tumuturo ng tamang diskarte at paraan kung paano malaman ang pagdiagnose sa engine blue by o itong tinatawag na healthy or unhealthy engine. Ituturo ko lamang po dito ang tamang pagtukoy sa mga sinyalis ng makina na may engine blue by. So nang sa ganun ay maging aware po tayo minsan sa mga hatol ng ating mga kasamahan na mekaniko. So, isa-isahin po natin mga boss ang mga sinyalis ng engine blue by na palagi nating na-encounter. So, una po is merong air pressure na makikita natin na lumalabas dito sa ating dipstick at saka dito sa ating filler cap. Pangalawa po is meron ding lumalabas na air pressure at saka may kasamang talsik ng langis dito din sa ating dipstick at sa ating filler cap din. So pangatlo mga boss is meron ding lumalabas na air pressure dito sa ating dipstick na may kasamang usok. So lahat ng yan is ating tatalakayin dito sa video na to. At kung ikaw ay isang car owner o mayroong makina na mini-maintain at nakita mo ang video na to at nagkaroon ng hatol ng engine blue by or top overhaul sa iyong makina, is maaari mo munang tingnan ang video na to hanggang sa dulo. Baka iba ang dahilan ng problema ng iyong makina at hindi ito engine blue by. So, nang una nating tatandaan sa pag-check ng ating engine blue by ay malalaman natin sa pag-check ng ating dipstick at saka ng ating itong tinatawag na filler cap. Yan. So, meron ding isang instrument na tumutukoy tungkol sa engine blue by or itong tinatawag na loss compression. Itong tools na tinatawag na compression testing. So, maaari tayong mag-conduct ng compression testing para malaman natin kung healthy or unhealthy na ba ang ating combustion or ang ating engine. So ngayon sa video na to is set aside muna natin ang compression test. So gagawa ko ng isang pang vlog tungkol sa kung paano gamitin ang compression tester. So ngayon is mostly may encounter natin sa ating field or sa site ng ating tinatrabahoan or ng ating pinapagawa na makina, isa hatol lang isang kasamahan nating mekaniko na ito lang ang tinitingnan, itong filler cap at itong dipstick. Yan. So, yung tinatawag na visual checking. So, sa pagdiagnose ng engine blue by ay napakadali lang mga boss. Ang gawin mo lang ay buksan itong ating filler cap. Yan. Or hugutin naman natin itong ating dipstick. Yan. So, filler cap dito sa lalagyan ng oil, dito sa ating engine cover mga boss or valve cover. At saka dipstick dito naman para sa pagkuha ng tamang level ng ating oil or langis na ginagamit sa ating engine. So pagkatapos mga boss is visual checking lang ang ating gagawin. So sa pamamagitan ng pagtingin at pagmamasid dito sa port na to at saka dito sa butas na to mga boss, is malalaman na natin kung blue by ba or hindi ba sign ng blue by ang iyong makina. Kung sa pagbukas mo nitong ating dipstick mga boss, yan ay kung ang lumabas dito ay puro hangin or pure air pressure lang, walang kahit anumang langis, na walang kahit anumang kulay, puro hangin lang talaga mga boss, hindi yan sign ng engine blue by. Ibig sabihin yan mga boss, healthy pa ang iyong makina. Alright? At kung ang lumabas naman dito sa dalawang to mga boss ay air pressure at may kasamang talsik ng langis, ay hindi pa rin yan sign ng engine blue by. Ibig sabihin yan ay healthy pa rin ang iyong combustion ng iyong makina. So may dalawang dahilan itong talsik ng langis mga boss, no. So una, kung ang iyong engine ay gumagamit ng PCV valve or yung tinatawag na pressure control valve, at saka ito namang engine na walang kahit anumang gamit na PCV valve, so ito lang tinatawag na engine breather. Pero mga boss, pag ang lumabas dito at saka dito mga boss ay merong air pressure na may kasamang usok
or ang kulay ng air pressure na lumabas ay kakulay ng usok mga boss, ito po ay nagpapahiwatig na merong sinyalis or positive or possible na may engine blow-by or passage of leaking nandito sa loob ng iyong makina. So, yung tatlo na yan mga boss, dyan tayo naglalaro sa pag-check or paghatol ng engine blow-by. Alright. So, sa tatlong ito mga boss, ang air pressure na may kasamang usok lamang ang sinyalis na mayroong engine blow-by or unhealthy na ang combustion ng iyong makina. So, para malubos natin na maintindihan mga boss, no? Kagaya ng sinabi kong PCB valve type ang iyong engine at saka yung walang PCB valve, paano malaman natin na ano ang dahilan ng talsik ng langis, ano ang dahilan ng air pressure na lumalabas dito, ano ang dahilan ng usok na lumalabas na may kasamang air pressure. Lahat ng yan mga boss, i-explain natin ng isa-isa. Okay? So, unahin na natin itong hangin at saka air pressure na lumalabas dito sa ating dipstick or pillar cap mga boss, no? So, normal lang po ito mga boss na mayroong pressure na lumalabas dito sa ating dipstick at saka dito sa ating pillar cap once nabubuksan natin ang mga ito na nakaandar. Bakit? Kasi ang ating crankshaft mga boss, counterweight at saka piston ay gumagalaw yan, nagro-rotate yan at saka nagtra-transmit yan ng energy or force or itong tinatawag na inertia. Ito mga boss ay kayang mag-create ng air pressure na dahilan ng pag-build up ng pressure sa ating mga dipstick at sa ating mga pillar cap kung bubuksan natin ito. Pero mga boss, pagkasirado po itong ating pillar cap, yan, at saka itong ating dipstick, yan, isasarado po natin, ay mapupunta po ang air pressure dito sa ating engine breather. Ito mga boss, meron tong engine breather, yan, konektado yan, di ba? So, ang air pressure na mapupunta dito mga boss, no, sa ating engine breather is mostly, ibabalik niya yan dito sa ating intake manifold or sa ating throttle body. At saka ipipid yan doon sa ilalim ng ating combustion during intake stroke at masasama pa rin yan or masacycle pa rin yan sa tuwing magkakaroon ng ignition or combustion ang ating makina mga boss or andar na. So sa madaling salita mga boss, ang pressure ng ating crankcase or ang air pressure ng ating crankcase ay pinipid pabalik or papunta dito sa ating combustion during intake stroke. So kung ang air pressure lang ang lumalabas dito at saka dito mga boss, is hindi yan sinyalis ng engine blow-by. Normal lang yan. Okay lang yan. Healthy pa ang iyong makina mga boss. So itong susunod na sinyalis mga boss ng engine blow-by na sinasabi nila is ito yung pinaka-crucial sa lahat. Ito yung merong pressure dito at saka dito mga boss na mayroong kasamang pagtalsik ng langis. So once nabubuksan natin to, yan, na nakandar ating makina, tatalsik ang langis dito mga boss, no. Tsaka meron siyang air pressure pero wala siyang usok. Ganyan lang ang problema niya. Mostly diyan merong nahatulan diyan ng mali mga boss, no, or yung tinatawag na blow-by na kaagad ang iyong makina. So darating sa punto na mapapagastos ka. So sa puntong ito mga boss, no, kung nakikita mong merong talsik dito ng langis at merong normal na air pressure na lumalabas, is hindi yan sinyalis ng engine blow-by. So mostly nagsasama yung dalawa mga boss, no, air pressure at saka talsik ng langis. So set aside na natin ang air pressure kasi na-discuss na natin kanina. So dito tayo magpo-focus sa ating tinatawag na talsik ng langis dito at saka dito sa ating dipstick. Alright? So, ang talsik ng langis dito sa ating dipstick mga boss, yan, at saka dito sa ating filler cap, is maaaring ang dahilan po nito ay itong tinatawag lang na PCB valve or pressure control valve. Kung ang iyong engine is, meron ito mga boss, no? Or applicable ba ito sa iyong makina. Pero kung wala naman mga boss nung PCB valve ang ating engine, engine breather lang, at saka pagbukas mo dito ay tumatalsik ang langis, at saka meron siyang air pressure pero wala siyang usok. So, ang magiging hatol dyan mga boss is hindi pa rin yan sign ng engine blow-by. So, normal lang talaga na magkakaroon ng talsik ng langis dito once na bubuksan natin ang ating dipstick mga boss, no?
So, dito naman, once na bubuksan natin to, pag nakaandar ang ating engine, is tatalsik talaga ang langis dito mga boss, no? Kasi nga, itong ating rocker arm mga boss is gumagana yan, tumutuko yan, tumatulak yan sa ating valve. So, sa pagtulak ng ating valve, merong lubrication na malaloy dito sa ating rocker arm. Ito yung mga langis. So, pagka galaw ng ating rocker arm, tatalsik yung langis dito mga boss. So, dito mapupunta ang talsik ng langis. Makikita natin mga boss, pag binuksan natin to, tatalsik talaga ang langis. Tsaka dito naman sa ating dipstick, yan, pagbukas natin, tatalsik rin talaga ang langis dito mga boss, no? Kasi nga, ang ating crankshaft, counterweight, at tsaka itong crankwave mga boss, no, is nagro-rotate dyan sa ilalim ng ating crankcase once na nakaandar ang ating makina. So, kung nagro-rotate yan mga boss, lahat ng langis na matatamaan niya or nagsisirculate, naglo-lubricate sa ating engine, is itatapon niya kung saan niya banda ito itatapon mga boss, no, magiging dito or dito banda or doon na side. So pag ikot niyan mga boss, sa katagalan ng ikot niyan or sa bilis ng RPM, talagang tatalsik talaga dito ang mga extra na langis mga boss, no. So yang sinyalis na yan mga boss is hindi yan sign ng engine blow by pagka walang PCV valve ang iyong engine mga boss, no. So normal lang yan sa mga hindi gumagamit na makina ng PCV valve or pressure control valve. So ito namang sunod nating iti-take up mga boss is paano kung merong PCV valve ang iyong engine. Alright. So ngayon mga boss, no, ipagpalagay na lang natin na merong PCV valve ang ating makina. Tulad nito mga boss, meron tong PCV valve. Nandito mga boss, oh. Yan. Tanggalin ko lang mga boss, Yan. So, ito yung PCV valve mga boss, no. So, para tong one-way valve mga boss, no. Isa lang to. Bublo ko mga boss, Yan. So, ang hangin mga boss is papunta dito, papalabas niya dito. Pero pag dito ko ibublo mga boss, yan, hindi yan lalabas dito mga boss, nakasirado yan. So, para tong non-return valve or one-way valve or check valve mga boss, no. So, isa lang ang daluyan nito, papunta lang dito. So, lahat ng pressure mga boss is mapupunta dito sa ating PCV valve kung may PCV valve nga ang iyong makina. So, sa pag-andar ng ating makina mga boss, no, magbi-build up na yung pressure or air pressure doon sa ilalim sa ating crankcase. Tapos, itatapon lahat or papunta sa pataas yung air pressure na yan at maghahanap yan ng butas. So, itong PCV valve type na meron ang ating mga makina is sadyang ginawa to mga boss para makontrol ang air pressure doon sa ilalim ng ating crankcase. So once na gagana tong ating PCV valve or dadami na ang pressure or lubos na nag-accumulate na ang pressure sa ilalim ng ating engine, is magbubukas tong ating PCV valve or tutulak ng pressure ang ating PCV valve dito sa ilalim at saka makaka-exit na ang hangin mga boss, no, or ang air pressure na galing sa ating crankcase or sa ating engine. At ang air pressure na to mga boss ay mapupunta ipabalik din dito sa ating throttle body. Yan. So meron tong hose mga boss na nakakonekta dito sa ating throttle body or minsan sa ating intake manifold, itong ating PCV valve. So ngayon, pag magkaroon to ng busted or ma-weak na or masira na ang ating PCV valve, is merong tendency mga boss na mababara itong sa ilalim. So, once na mabara tong device na nandito sa ilalim ng ating PCV valve or itong parang check valve, is stuck up na talaga siya. So, hindi na siya magre-release. So, kahit kano pa kalakas ang pressure na na-build up sa ating crankcase, is hindi na kayang i-open itong ating PCV valve. So, lahat ng pressure na yun mga boss, or usok man or hangin man, is maghahanap yun ng butas na pwedeng madadaluyan niya. So, maaring dito siya mapupunta sa ating mga engine breather, yan. So, lahat ng yun is hindi kayang dadaan o hindi kayang idadaloy ng ating engine breather pagka ganito nga klase or maliit ng ating engine breather. So, may malaking posibilidad na dito sa ating dipstick lalabas talaga ang ating air pressure na may kasamang malakas na talsik ng langis. So, once na busted ang ating PCV valve. So, mag-ingat kayo mga boss, baka ang problema mo is PCV valve lang at hindi sign ng engine blow by. So pagka dito naman sa ating sa ating pillar cup
pagka binuksan natin ito at malakas din ang talsik ng langis na may kasamang pressure, maaari mo munang tingnan ng yung PCB bulb at saka i-check mo kung gumagana ba. So, ganito lang. I-blow mo lang siya. Yan. Pagka lumabas ang hangin, okay yan mga boss. Pagka dito mo naman i-blow, pag walang hangin na nagli-leak, ibig sabihin gumagana yung PCB bulb. At saka ganito yan nakatanim doon mga boss ha. Yan. So, ang pressure na galing sa crankcase, lalabas niya papunta dito, pabalik doon, ipipid niya sa ating intake manifold at saka gagamitin niyang hangin na yan sa combustion during compression stroke at ang hangin na yan ay magiging product ng combustion na or itong tinatawag natin na exhaust gases or itong usok. Alright? So, non-PCB bulb na engine at mayroong PCB bulb na engine is malaki ang diferensya. So, maaaring tingnan mo muna kung ang iyong engine ay meron bang PCB bulb or wala. Alright. So, ngayon mga boss, no, is dadako naman tayo doon sa ating pangatlo na problema. Yung air pressure na may kasamang usok mga boss, no. So, air pressure siya, tapos meron pa siyang kasamang usok. So, di ba sabi ko kanina, yon ang sinyalis ng engine blow by. Alright? So, paano ko yun nasabi mga boss, no? So, ito po ay possible na sign or sinyalis ng engine blow by. Or ang iyong makina mga boss is unhealthy na. So, nagkakaroon na ng back pressure doon sa ating liner at sa ating piston ring. Nagkakaroon na ng leakage doon sa ilalim ng ating crankcase. So, ang usok mga boss during combustion or during power ay umi-exit papunta sa ilalim ng ating crankcase. Okay? So, madali lang ang explanation dyan mga boss, no? Ang ating piston at ang ating liner ay meron niyang tinatawag na piston ring na siyang nagsisilyo or nagsisild ng leaking of exhaust gases or leaking of air dito sa ating combustion chamber. So, pagka walang usok na nakikita mo dito mga boss or walang kahit anumang sign ng ibang kulay ang ating hangin or usok na sign, is ibig sabihin yan nasa tamang gap or nasa tamang setting pa ang ating piston ring at ang ating liner. So ibig sabihin good combustion pa at healthy pa ang ating engine. So pagka nakakita ka ng usok dito mga boss at saka doon sa ating pillar cap, is ibig sabihin yan nagkaroon na ng exhaust gases na back pressure or engine blow by na terminology itong ating engine. So unhealthy na siya. So kasi mga boss, ang ating engine is walang ibang pwedeng lalabasan ang ating exhaust gases or product of combustion or itong ating usok. Doon lamang sa ating exhaust manifold. Yan. So exhaust port or exhaust valve tsaka exhaust manifold, dyan lang lalabas talaga ang ating usok. Once na lalabas ang usok dito sa ating piston ring or mag-i-exit na siya sa ating piston ring at saka sa ating liner, ibig sabihin nun mga boss, mayroon ng leakage of pressure sa ilalim nating makina. Hindi na tama ang gap between sa ating piston ring at saka sa ating liner. Meron ng problema, meron ng mga tears, mga wears, ganyan. So kaya nagkaroon ng engine blow by, kaya nagkaroon ng usok na lumabas dito at saka dito. So napakadaling isipin lang mga boss, no, na ang usok ay sa exhaust manifold lang dadaan. Walang ibang dadaan dito sa loob ng ating engine, walang usok na makaka-exit. So pag mayroong usok na dumadaan dito at saka dito mga boss, is sinyalis yan ng engine blow by. So lahat ng engine mga boss is darating talaga sa punto na magkakaroon ng wears at tears ang ating mga piston ring, piston, tsaka liner. So magkikreate talaga ng ating engine blow by or magkakaroon talaga ng sinyalis ang ating makina ng engine blow by. So paano yun ma-detect mga boss? Sa pamagitan lang ng ating engine breather. Hugutin mo lang tong ating engine breather mga boss. Ganyan. Paghugot mo ng ating engine breather, meron niyang usok na lalabas dito mga boss. At saka may pressure, sign of engine blow by yan. So hugutin mo lang din ang ating pillar cap. Ito. Pagtanggal mo sa pillar cap, merong usok at merong pressure. Ibig sabihin, engine blow by yan. Paghugot mo naman dito sa ating dipstick, pag merong usok at saka merong pressure, engine blow by pa rin yan. So walang ibang
sinyalis ang engine blow by mga boss, no. Kundi usok lang talaga na lumalabas dito, dito at saka sa ating engine breather. So laging tandaan na ang talsik ng langis is hindi sinyalis ng engine blow by. Maaring PCB valve lang ang dahilan kung meron man ito sa inyong makina, or maaaring normal lang ito na tumatalsik kasi nga binuksan mo na nakaandar ito. So maaring takpan mo, ibalik mo at hindi yan tatalsik. Okay? So sana ay nakatulong itong video na to sa inyo mga boss, ng malinawan kayo tungkol naman sa engine blow by sa talsik ng langis. Hopefully ay nakatulong ako sa inyo, at saka paki-share na rin sa iba itong aking video na to, at maraming salamat mga boss, no. Paki-subscribe na rin sa aking channel, at God bless. Bye bye. Peace.